myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Kamusta mga boss? For today's video, gagawa tayo ngayon ng tulip tattoo. Taiwanese client ulit ito. Taiwan siya lang talaga rin ang bumubuhay sa akin dito eh. Pero ano siya, artist din siya katulad din natin. Gumagawa siya ng may sarili siyang shop, gumagawa siya ng kilay, gumagawa siya ng labi, ng lip tattoo. Kaya alam niyo itong proseso na to, kaya hindi natin to siya mabibigla pagdating sa tattoo session. Alam na niya to kung paano i-handle. Yan, by the way, dyan sa design natin na yan, low voltage lang tayo dyan. Doon sa voltahe, doon tayo magsisimula sa voltahe, kasi sa voltahe tayo madalas nagkakaroon ng problema. Nagtataka yung iba, bakit sir, ba't ang bilis pumasok ng ink sa'yo? Ilang voltahe ba gamit mo? Actually, pagdating sa voltahe naman, doon tayo nagkakatalo talaga sa machine. May machine kasi na kahit mababa ang voltahe, malakas pumalo. Doon lang rin ako nag-rely. Madalas ang pinagbabasehan ko, skinny client. Tapos ano yung pyesa. Kasi kung kailangan mo naman talagang pumalo ng matindi-tindi, ano naman tayo doon, nag-aakit talaga tayo ng voltahe. Tapos sa needle, just yan nakikita nyo yung ginagamit ko niyan is 3RL. Nilalagyan ko pa lang kasi ng body yung pyesa. Nilalagyan ko pa lang siya ng foundation. Green, yung mga green na ginamit ko dyan. Actually, halos lahat ng ink na ginamit ko, puro Arctic ink. Kasi syempre, affordable, mura. Hindi ako sponsored artist pero syempre practical lang din ako. Kasi yun nga, hindi naman tayo sponsored artist and hindi rin naman ganun kalawak yung budget natin pambili ng mga ink. Pero may pambili tayo ng branded ink. Medyo talagang mas afford ko lang talaga ng gusto yung Arctic ink. Wala namang masamang gumamit yan eh. Tapos dun sa lahat yung mga needle naman, iba-iba na needle na gamit natin. Tapos dun sa natin sa bakit ako nag-freehand dun sa pyesa. Kasi hindi namin ni client kung gaano kalaki. Tapos may gusto siya na may gusto siya na tindig nung bulaklak. Kaya instead na i-stencil ko siya, nag-decide na lang ako na i-freehand ko na lang. Medyo dinudugo ang ilong ko niya kasi sa 4 years ko dito sa Taiwan, hirap pa rin ako mag-Taiwanese, mag-Mandarin. Hirap pa rin. Kasi hindi ko siya masyadong pinaprioritize pagdating sa Pero nag-enjoy ako dito sa pyesa na to. Siyempre, tagal ko na rin kasi hindi nakakapag-colored. Palagi madalas gawa ko rito black and gray. Kasi base sa mga kliyente ko, namamahalan daw sila sa akin pagdating sa colored. Which is talaga namang mahal ang colored kasi nakikita niya naman kung paano siya tinatrabaho, diba? Masinop yung pagkatatrabaho pag nagko-colored ka. Hindi siya biro kasi talagang siya maraming detalye, maraming texture, mahirap siyang palabasin. Tiyagaan talaga siya, hindi siya katulad ng black and green na napakadaling i-penetrate si skin. And ayun, hindi talaga madali ang colored, kaya pasensya na dun sa mga namamahalan sa akin. Talagang dun binabase ko lang yung worth nung gawa ko dun sa price na ibabayad, hindi niya. Kasi syempre nga naman, wala namang may gusto na na bumaba yung value mo bilang isang artist. Kaya nakita tayo dito sa taas na. Bali, tapos na yung base. Tapos na yung stem, tsaka yung yung dahon niya. Bali, dito sa taas, 3 kulay kasi. Abangan nyo na lang kung ano yung kulay na ilalagay ko dyan. 3 kulay kasi yung prefer ni client. Kasi nakakita siya ng tulip na iba't ibang kulay. Hindi pa naman ako nakakita ng tulip ng personal. Kaya sinang-ayunan ko na lang si client kasi siyempre realistic kasi yung design niya, tapos magugulat ako may ganun palang tulip. Diba? Lang naman, enjoy talaga gawin ng colored kung tutusin. Kaso nga lang talagang namamahalan lang yung mga nagiging kliyente ko. Hindi ko alam kung bakit.
Kayo din ba mga tol, dun sa mga kapwa ko tattoo artist, namamahalan din ba sa inyo sa colored? Pero marami na nakakapagpatattoo dito ng colored dun sa mga baguhan, sa mga ibang tattoo artist, sa mga tropa din tattoo artist, marami nagpapatattoo ng colored. Mga ba sa akin lang sila namamahalan? Oo, baka overpriced lang siguro ako. Hindi ko rin masabi kung overpriced ako. Kasi kung ano yung presyo ko sa Pilipinas, ninonormalize ko lang din naman pagdating dito. Baka na-shock lang talaga sila sa price. Kasi minsan itatabi ako sa kanila sa mga bagong tattoo artist, bakit kay ganito o kay ganyan. Diba? Hindi ko naman sila masisi kasi syempre naghahanap lang din sila ng affordable tattoo, pero yan ang pinaka red flag natin sa tattoo industry. Yung naghahanap kayo ng affordable tattoo, kasi yung tattoo is permanent. Tandaan nyo palagi yan sa mga nagiging kliyente ko dito sa nanonood. Permanent ang tattoo. Yung kamalian or sablay dyan sa tattoo na yan, pagsisihan na lang natin habang buhay kapag kami nangyaring problema or pangit ang kinalabasan. Diba? Magiging kasi yan, worst nightmare mo yan. Kasi bukod sa may chance kasi na mahirap siyang i-cover up, may chance talaga na kailangan natin siyang ayusin ng hindi na naayon sa gusto natin. Yun ang madalas na nangyayari kapag ka-cover up, doon nagkakaproblema. Kaya keep it safe lang pag namili tayo ng tattoo artist. Choose wisely kasi importante yan. Hindi lang din naman about sa pera na ninyo about yan doon sa balat ninyo na permanente nang malalagyan. Ayan, halos patapos na tayo, di ba? Almost done na tayo dyan. Inaano ko na, touch up ko na lang yung mga dapat na itaas pa yung texture. And dun sa lahat ng mga gusto magpatattoo, wag kayo mahihiyang magtanong, wag kayo mahihiyang mag-message sa akin. Sumasagot po ako sa lahat ng mensahe, basta hindi po ako nasa trabaho, sumasagot po ako palagi. And wag kayong matatakot na mag-inquire. Inquire lang yan, diba? Ingat kayo palagi. Salamat dun sa palagi mga sumusuporta sa akin. Salamat sa lahat ng mga nanonood ng mga videos ko. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa mga gawa ko. Keep it safe palagi mga boss. Ingat, God bless. Enjoy the video. Taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning.